灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍转崖出静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风遥远，自如纵横。潇洒如梦，今后。Encoded by BitsTV.com. Ito ba ang sinasabi niyo? Ama? Tama. Ang Xuanyuan, itinatag gamit ito. Ang totoo, ang nagtatag ng pangkat ng Xuanyuan, nakatagpo ng ilang piraso ng gabay ng aklat ng puwersa ng ikasyam na langit. Sa loob ng ilang buwan, hinamon niya ang mandirigma ng ibang pangkat, niyanig niya ang mundo. At itinatag niya ang pangkat ng Xuanyuan. At matapos, pagpasapasahan ng gabay na aklat, unti-unti na lang yung nawala. Simula noon nawala ang puwersa ng ikasyam na langit. Kung ganun, paano ko yung natutunan? Tatang, umalis na tayo. Basta nandito ako, hindi nila kayo masasaktan. Wala na akong balak tumakbo ngayon. Halika! Huh? Dito. May problema! Sabihin niyo kay Pinuno! Oo! Nasaan na tayo? Ang lihim na daang yan ang daan palabas dito. Anong mangyayari kay Xiaoqi pag umalis tayo? Huwag ka mag-alala, magkikita rin kayo ni Xiaoqi. Hihintayin ka niya sa paanan ng bundok. Sige na! Tatang! 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 Kuya, huwag mo na sayangin ang lakas mo. Baka may ibang paraan!
Fuya, makinig ka sa akin. Hindi ka isinilang para maging karaniwan lang. Tatang, wag na kayo magsalita! Nung isinilang ka, meron kang 5 patong na mahika. Makinig ka sa akin. Kung hindi pa nasisira ang 5 patong na mahika, marahil ay mapayapa ngayon ang pamumuhay mo. Pero nagawa mo maging bihasa sa puwersa ng ikasyam na langit. Ang kakayahan at panloob na puwersa ng ikasyam na langit dumaloy sa iyong pinakarurok. Yun ang sumira sa 5 patong na mahika. Ang puwersa na to ang nagsara sa iyong tadhana. Tatang! Tatang! Patawarin niyo ako, Tatang! Uyaw. Ito ang bato na may 5 kulay. Nang matagpuan kita noon, nakasabit yan sa liig mo. Ibinabalik ko na yan sa'yo. Dali mo yan hanggang sa 5 kaharian. May isang lugar kung saan nagtitipon ng espiritual na diwa. Ang batong yan ang gagabay sa'yo papunta ron. Tatang! Mawawala ang mahika. Tatang! Tatang! Yun lang ang masasabi ko sa'yo. Ikaw na lang ang maghanap ng ibang kasagutan. Magiging maayos din ang lahat, Tatang! Makakaligtas ka! Kaya, konting tiis lang, Tatang! Fuyaw, inaamin ko na simula nung bata ka, palagi kitang pinagagalitan. Pero ang hindi mo alam, talagang ipinagmamalaki kita. Ipinagmamalaki kita. Tatang! 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 O sige. Ginoong Siyang. Ha? Papasukin niyo ako. Kailangan ko makausap ang hari. Kamahalan. Nabiyak na ang simboryo ng kawalihan ng kalangitan. Hindi magtatagal. Tiyak na babahain ang buong kabisera. Kamahalan, alagaan niyo ang inyong kalusugan. Hindi kakayanin ng kaharian ng Taiwan kapag nawala kayo. Ito na ang kaparusahan natin! Tayo na. Ang lakas ng ulan. Sumilong Dali. na tayo. Bilisan niyo. Sino tayo? Ay, naku. Halika na. Tayo na. Bilisan niyo. Masakit tayo. Ang husay niyo pala! Kamahalan, gusto mo rin ba magsanay kahit na kaunti? Huwag na. Maiinip lang kayo sa akin. Kayo na lang. Hindi ako mahusay dyan. Ulat po mula sa kabisera. Ministro, isang liham ba yan na humihikayat sa akin maging tagapagmana? Huminahon ka lang, kamahalan. Kung babalik tayo sa kabisera, ipapaalam ko yun sa'yo. Pero... Kamahalan, dito tayo. Ministro, hindi niyo pa sinasabi ang laman ng... Pakisamahan ng prinsipe sa kanyang silid. Kamahalan, dito na lang. Ang ganda ng panahon. Tapos magpapahinga lang. Amain,
May nangyari bang masama sa kabisera? Ilang araw na lang, papanaw na ang hari. Sa sandaling mawala ang hari, ang buong kabisera ay... Ihahanda ko ng lahat. Babalik na tayo sa kabisera. May narinig ka na ba tungkol kay Feyan? Maghintay pa tayo. Ngunit amain, pag walang namuno sa kaharian ng Taiwan, malaking pagbaha ang mananalasa. Alam ko yan. Pag hindi na pasunod ng tubig, mawawala ang kabisera. Pag walang kabisera, mawawasak ang buong Taiwan. Sa palagay mo ba nagpunta ako rito para lang tulungan ang isang prinsipe na makuha ang trono dahil lang sa dumadaloy sa ugat niyang dugo ng angkan ng Xuan Yuan? O dahil sa siya lang maaaring maging hari ng Taiwan at iligtas sa mga mamamayan ng kaharian? Ang buhay ng iba, ang tadhana ng Taiwan, anong kinalaman ko ron? Ngunit pinuno pa rin kayo ng bayan. Sawang-sawa na akong maging ikalawa lang sa kapangyarihan. Sa kasalukuyan kong katungkulan at kapangyarihan, hindi na ako dapat mabahala tungkol sa hari ng Taiwan. Bakit ako magpapakahirap ng dahil lang sa hari ng Taiwan? Ang itlog, mababasag kapag bumaliktad ang pugad. Dahilan lang yan ang mahinang tao. Tandaan mo, tapusin man ako ng langit, lalabanan ko sila. Sino nagsabi ang angkan ng Xuan Yuan lang ang maaaring mamuno sa Taiwan? Maghintay lang tayo rito. Para sa isang pagkakataon. Kahit na ang kaharian ng Taiwan na magiging kapalit. Sabihin mo, ano ang kasalukuyang lagay ng 5 kaharian? Hindi matatag. Nasa bingit ng digmaan ang lahat. Anong kalagayan ng Taiwan? Masalimuot. Nagbabanta ang pag-aalsa. Kumusta naman ang pangkat ng Xuan Yuan kamakailan lamang? Ibang-iba na. Wala na sa Xuan Yuan ang puwersa ng ikasyam na langit. Wala nang natitira sa pangkat natin. Ayos lang na hindi malalaman ng mundo ang lihim natin. Pero ngayong nasaksihan ng lahat ang kakayahan ni Fuyao sa paligsahan, maaaring naising niyong makuha ng iba. Sino mang magkamit ng puwersa ng ikasyam na langit, may malaking kalamangan sa magulong kapanahunan. Magsisikap ako na hindi biguin ang Xuan Yuan. Pati kayo, Ama. Mabuti. Ang puwersa ng ikasyam na langit ng bahalang magbalik sa karangalan ng pangkat ng Xuan Yuan. Ama! Mga durog na bato lang yon, wala nang saysay. Ang gusto ko ngayon ay isang buhay na mandirigma. May tiwala sa'yo si Fuyao. Ikaw lang ang makakapagpainom niyan sa kanya. Pero, di ba ito yung panghati ng kaluluwa? Oo. 2 oras matapos inumin yan, sasabihin niya sa'yo ang katotohanan tungkol sa lahat ng nais mong malaman, lahat ng detalye. Ngunit makalipas ang 2 oras, mawawala ang isip at kaluluwa. At pagdating sa huli, bulok na laman ang matitira. kilala mo mula pagkabata ang aliping yun, kaya ikaw rin ang tatapos sa kanya. Yun ang kaparusahan mo.
Isa rin yung paraan para patunayan mo karapat-dapat ka sa responsibilidad na ibalik sa dating lakas ang pangkat na Xuanyuan. Tatang! 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 Bibigyan Ako na kita. lang. Hindi, ako na lang, ako na. Hindi ka isinilang para maging karaniwan lang. Nang isinilang ka, meron kang 5 patong na mahika. Hindi ito nakasalalay sa'yo. Hindi ka magtatagumpay gamit ang mahinang kakayahan mo. Wala kang mararating dyan. Tatang, titiyakin kong matutupad ko ang layunin ko. Magpahinga na kayo. Iniisip mo ba kung paano gagawin ang utos sa'yo ng iyong ama? Palagi mong pinapaalala sa akin ako si Prinsipe Wuji. Prinsipe Wuji, kailangan ko lang ayusin ang gulo sa Taiwan. Tapos makakapag-ulat na ako kay ama. Paulit-ulit ko na yung narinig. Kailangan ko pa rin yung ipaalala. Hindi mo ba naisip kung bakit pinatatagal ni Chisha ang pagbabalik niya sa kabisera? Hindi basta iiwan ni Chisha ng kabisera. Maliban kung may pinauna siya sa bulwagan ng ilusyon. Iimbitahan niya si Binibining Faith? 10 taon na siyang nagparaya sa hari. Pinaslang niya pang tagapagmana ng hari na tinuturing niyang kapatid. Di ba para lang yun sa trono ng Taiwan? Ngayong pinipigil siya ng kapangyarihan ng angkan ng Xuanyuan na pasunurin ng tubig, nais niya akong gawing hari. Tingin mo, masaya siya ron? Magpapaturo ba siya kay Binibining Faith kung paano pasunurin ng tubig? Isang misteryo kung nasan si Binibining Faith. Kahit nasa lalawigan ng linambulwagan niya, hindi alam ng karamihan sa mga tao na isa lamang ilusyon yun. Tama ka riyan. Kung nasa linambulwagan ng ilusyon, ba't walang gano'n sa bundok Xuanyuan? Oras na pumayag si Binibining Faith sa nais niya. Malalagay sa panganib ang buhay mo. Mabuti alam mo yan. Ginawa ko na ang lahat para sa angka ng Xuanyuan. Pinutol ko na ang kaugnayan ko sa pamilyang yon. Alam kong alam mo kung ano ang hiling ko. O siya, sige. Di ko dapat yun sinabi. Palagi mo na lang pinalalaki ang maliliit na bagay. Kung hindi ako ganito, hindi rin ako aabot dito. Hayaan mo. Mabubuhay tayo ng mas matagal sa matandang yon. Puyaw! Puyaw! Kung talaga nakatakas ka, mabuti. Mabuti yan.
sinuhulan mong bantay, madala lang ako rito. Masyado kang nag-aabala ng dahil sa akin. Buhay ka para sa puwersa ng ikasyam na langit. Sa tingin mo mahalaga kay Pinuno ang buhay mo? Kung dito ka mamamatay, magiging mas madali ang lahat. Dapat magpasalamat ka. Kung mamamatay man ako, hindi sa araw na to. Wala ka mapagpipilian. Hindi mo ako mapapatay sa ganito. Alam kong mahusay ka na ngayon. Ngunit huwag mong kalimutang, dinala kita rito kahit na alam kong maaari akong parusahan ng Pinuno at mapagalitan ni Pinunong yan. Di ko hahayaang basta ka na lang makabalik ng buhay. Alye! Opo. Xiaoqi! Fuyaw! Xiaoqi! Fuyaw! Huwag mo na ako lalahanin! Tumakbo ko na! Pumili ka, Fuyaw. Mamamatay ka o siya. Fuyaw! Huwag ka makinig! Nalililang ka lang niya! Bakit niyo siya dinadamay? Wala siyang kinalaman sa atin. Wala siyang halaga sa akin. Walang halaga sa akin ang kahit sino sa pangkat ng Xuanyu. Kaya huwag ka nang magtanong. Tumakbo ka na, Fuyaw! Anong problema? Tingnan natin kung mas mabilis ka sa espada. Fuyaw! Huwag ka mag-alala. Hindi ako magiging pabigat sa'yo. Takbo na! Hindi pwede! Nung una, sinakripisyo ni Tatang ang kanyang buhay. Hindi kita ilalagay sa panganib. Kaya nga mas kailangan mong manatiling buhay para hindi mauwi sa walang sakripisyo niya. Xiaoqi! Gusto mo nang mamatay? Xiaoqi! O sige! Sandali! Iyon na ang buhay ko. Gawin mo na ang nais mo sa akin. Amain, may balita na tungkol kay Binibining Feyan. Encoded by BitsTV.com. Maganda ka na. Opo. Nasa panig kong kalangitan. Fuyaw, hindi mo ako masisisi. Sarili mo ang dapat mong sisihin. Hindi ka dapat nagtungo sa Xuanyuan. Pumayag na si Pinunong yan na magpakasal kayo. Bakit gusto mo pa rin akong mawala? Tingin mo nais kong bahira ng mga kamay ko? Kasalanan mo to! Bakit hindi mo nalang hinayaang mamatay ka sa paligsahan? Ba't kailangan mong magpasikat sa lahat ng tao? Kapag nabuhay ka, palagi kang iisipin ni Pinunong yan. Sa tingin mo ba pag nawala ako? Basta ka nalang mamahalin ni Pinunong yan? Mas mabuting patay na. Isipin niya kesa sa buhay pa. Tatalon ka ba o ano? Huwag kang sumunod sa sinasabi niya. Sige. Gagawin ko ang gusto mo. Pero kinakailangan mong pakawalan si Xiaoqi. Pati na ang buong Xuanyu. Hindi! Basta patay ka na, lahat ng tao mabubuhay. Tuparin mo yan. Dahil kung hindi, hindi kita patatahimikin! Fuyaw! Huwag! Xiaoqi, manatili kang buhay. Hindi! Huwag!
Napakataas ng bangin na to. Natitiyak kong mamamatay na siya. Napakatuso ng alipin yun. Tumalon siya ng walang pag-aalinlangan. Dahil iniisip niya kabisado niya ang pasikot-sikot ng bundok ng Xuanyuan. At magagawa niya makatakas. Kaya naisip ko, dalhin siya rito sa taas. Nakatitiyak akong hindi na siya makakaligtas dito. Tingnan na lang natin kung paano makakaganti sa akin ang isang patay. Nais ko ring malaman yon. Kayo riyan! Ihulog niyo rin siya! Amain, sinuri ko ng buong kalupaan. Ang araw, buwan, bundok, ilog, lahat magkakaayon sa kinakailangan kung saan lumilitaw ang banal na bulwagan sa Lin. May mahiwagang kapangyarihan ng Xuanyuan sa 5 kaharian. Ang huling kaapu-apuhan ng Xuanyuan, isinilang sa lugar na ito. Kaya sa tingin ko dito rin lilitaw ang banal na bulwagan ni Feiyan. Tila tama ang napili kong lugar. Yunhen, naayos mo na ba ang lahat? Opo. Naglagay na ako ng mga bantay sa buong paligid at bawat bantay mayroong sandata. Maski mga taga-Xuanyuan, hindi magtatangka. Mabuti. Takdang oras na kaya? Malapit ang pumanaw ang hari ng Taiwan na si Xuanyuan Ren. Sinasalanta ng pagbaha. Ang kabisera ng Taiwan. Kung magagawa kong pasunurin ng tubig, tiyak na magagawa kong lutasin ang problema ng Taiwan at ang paghihirap ng mga mamamayan. Ang nagmula lang sa pamilya Xuanyuan ang maaaring kumontrol sa tubig. Ito na ang pamantayang sinusunod mula ng itatagang 5 kaharian. Nais mo bang mapasunod ang tubig alang-alang sa mga mamamayan? O alang-alang sa trono? Sa trono! Nais ko maging hari ng Taiwan! Lahat ng kahilingan, mayroong kaakibat na kabayaran. Lumilipas ang oras at ang babagong lahat.
Maaring napanatili niyo ang inyong anyo sa paikinabang sa angka ng Xuanyuan, tama ba? Ngunit huwag kang mag-alala. Ang lahat ng iyong kailangan, nasa akin yon. Kailangan mo lang tuparin ang aking kahilingan. Sige. Tutulungan kita sa iyong kahilingan. Sa gabi ng pulang buwan, gamitin mo ang Shukunlin bilang hudyat at ang dugo ng pamilyang Xuanyuan bilang bitag upang mag-alay sa langit at lupa. Matapos yun, makokontrol mo na ang tubig. Magiging kasing lakas ka ng buong angkan ng Xuanyuan. Tama nga naging pagkakakilala ko sa iyo, Feiyan. Kailangan mo munang mawalan upang makamit ang isang bagay. Huwag mong kakalimutan ang iyong pangako. Ang bundok ng Xuanyuan daw ang paraiso sa lupa, kung saan mahahasa ang isip. Sino mag-aakalang magagawa nilang ganito? Maski batang babae hindi pinaligtas. Kung lahat may damdamin na gaya ng iyo, mapapayapa ang mundo. Huwag mo akong bilugin. Ayan siya. Ang lalakas ng loob nyo! Dinala niyo ako rito dahil hindi niyo siya makita? Pinuno, hinalugog ko ng mga gubat at ilog. Wala pong bakas ni Fuyaw. Sinuyo din namin ang mga lambak at bangi ng bundok Xuanyuan. Ngunit wala talaga siya. Pinuno, hinanap din namin sa Xuansheng at pangkat ng Xuanyu. Wala rin siya ron. Hanapin niyo uli. Ibalik niyo siya buhay man o patay. Opo. Pinuno, alam kong nagkamali ako. Hindi ka ba talaga marunong maghintay? Mamamatay din ang aliping yon. Alam mo bang nasira ang balak ko nang dahil sa ginawa mo? Huwag na kayong magalit. Naglagay na ako ng mga gamit sa paanan ng bangin. Kahit gaano man siya kahusay, tiyak na mamamatay siya. Ngunit kailangan ko siya ng buhay. Hinahanap niyo siya ng dahil sa puwersa ng ikasyam na langit. Kahit gaano man kalakas yun. Walang saysay ang pag-aaral nun kung walang nagpapahalaga sa inyo. Hindi niyo rin naman yun magagamit. Ayon sa nais nyo. Anong nais mong sabihin? Ginagawa niyo to alang-alang kay Pinunong yan. Mapapwersa ng ikasyam na langit man o paligsahan. Niranais niyo lang siya magkaroon ng magandang kinabukasan, tama ba? Hindi magtatagal. Pakakasalan ko na si Pinunong yan. Kaya kong ibigay sa kanyang nais niyo para sa kanya. Alam kong kabutihan ni Jing Chen ang hinahangad mo. Nagpapasalamat din ako sa punong ministro. Ngunit bukod sa pagkakataon, nakasalalay ang tagumpay ng isang tao sa kanyang sariling mga kakayahan. Walang sino mang nananatili sa kapangyarihan habang buhay. Walang maaaring umasa na lang sa swerte habang nabubuhay siya. Kung hindi mo maaasahan ang alinman sa mga yon, sarili mo lang ang maaasahan mo. Ang puwersa ng ikasyam na langit, yun lang ang maaasahan ni Jing Chen kapag wala ng lahat. Naiintindihan mo? Pinuno, ba't niyo inaalala yan? Kahit pa hindi siya palaring magwagi, sa otoridad at kapangyarihan ng tiyo ko at impluwensya ng pamilya Pe, hindi niyo dapat problemahin ang tungkol sa mga bagay na yan. Tama na. Ayoko nang pag-usapan ito. Pero kailangan mong tandaan na hindi maaaring malaman ni Jing Chen na pinatalon mo sa bangin si Fuyaw kung hindi magkakaproblema ka. Hindi niyo yun malalaman. Umalis ka na. Tungkol kay Fuyaw, buhay man siya o patay, huwag mo na siyang pakialaman. Ngunit Pinuno... Makinig ka! Kahit dumating ang panahong kasal na kayo ni Jing Chen, kahit si Jing Chen ang pinuno, hindi ka dapat makialam sa problema ng pangkat na Xuanyuan. Wala kayong kinalaman dito ng tiyo mo. Opo. Binibini. Nakakainis talaga. Bakit kasalanan ko yon? Sabihin mo, mali ba na? Pinatay ko si Fuyaw. Tamang lahat ng sabihin at gawin mo.
Anong alam mo tungkol doon? Wala ka namang alam kundi umayon. Walang silbi. Ba't nakatayo ka lang? May reklamo ka? Tiantu. Sikong. Xiaohai. Shuze. Tumalikod ka sa bintana. Ituon mo ang puwersa mo sa Kunlun at Xiaohai. Nasaan si Xiaoqi? Ayos lang siya. Kailangan niya lang magpahinga. Pinadala ko siya sa isang ligtas na lugar. Salamat sa pagliligtas mo sa amin. Hindi ako. Hindi ko intensyong iligtas kayo. Tumutupad lang ako sa pangako sa taong naghabilin sa inyo. Ibig sabihin, Sino pa nga ba kundi ang taong yun? ba't niya ako niligtas? Kaya nga, sarili niya nga hindi niya kaya. Tapos pati ibang tao iniisip niya. Nasa panganib din siya? Amain. Ipadala mo ang liham na ito sa karya ng Tianxia gamit ang pinakamabilis na agila. Sa Tianxia? Oh, kailangan niya makarating sa kamay ng hari ng Tianxia na si Jian Nancheng. Hihiramin ko sa kanyang Shu Kunlin. Ang Shu Kunlin? Kayamanan niyo ng Tianxia. Alam ko. Bilang kapalit, ibibigay ko sa kanya ang pinakakailangan niya. Tiyak na ipahihiram niya yon. Opo. Sa gabi ng pulang buwan, gamitin ang Shu Kunlin na hudyat at ang dugo ng Xuan Yuan bilang pain. Alam mo ba ang ibig sabihin ni Fei Yan? Ha? Gamitin ang dugo ng kaapo-upuan ng Xuan Yuan bilang handog sa langit at lupa sa gabi ng pulang buwan. Ang Shu Kunlin na maglilipat ang diwa niya sa katawan ko at magagawa ko ng pasunurin ng tubig. Pagkatapos, hindi na magiging hadlang sa akin ang batas ng Xuan Yuan. At magiging hari na ako ng Taiwan. At wala nang sino mang makapipigil sa akin. Naintindihan mo? Bantayan mo si Xuan Yuanmin. Mula ngayon hanggang sa gabi ng pulang buwan. Huwag na huwag mo siyang hayaang mawala sa paningin mo. Opo. Siguraduhin mong walang magiging problema. Encoded by BitsTV.com. Malaki na ang inihusay mo.
Prinsipe Wuji, malugod na pagbati. May nakakita sa'yo? Wala po. Kumusta sa labas? Gaya ng inaasahan nyo, nagtungo siya kay Binibining Faye. Ang pag-aalay daw ng dugo ng pamilyang Xuanyuan at pagpapalit ng diwa sa pamamagitan ng Shokunlin ang maglilipat kay Chizhen ng pagpapasunod sa tubig. Habang papunta ako rito, napansin kong papunta na rito ang mga tauhan niya. Sa tingin ko, sasaktan kanila. Alam kong may gagawin siya. Ang di ko inaasahan, mag-aapura siya. Sige. Gawin natin ang balak mo. Opo. Nakalimutan mo na bang ikaw ang prinsipe ng Tianchuan? Ang magsasanib sa 5 kaharian? Tungkulin mong gawing payapa ang lahat. Ama, sasaktan ba nila ang tagapagmana? Kamahalan? Kamahalan? Buksan nyo. Hanapin nyo. Pinuno, isang karwayang lumagpas sa mga bantay. Ang prinsipe yun. Habulin siya! Magpanggap na lang tayong wala tayong nakita. At wala nangyari. Ayoko nang hulaan kung anong nasa isip ni Chizhen. Isa lang ang kailangan nating tandaan. At yun ay ang sumugal tayo kay Chizhen. Sana manalo siya. Maaayos ko pa rin ang sigalot ng hindi gumagamit ng armas. Chizhen, heto nang hinihintay mo.叫我一步三回头，为爱愁，为恨求，为情把魂魄都丢掉。要我爱的那个爱我，只要那一个爱我。你用什么换这一爱难求？若无病魔，若永无苍老，又怎叫花火孤身逐星斗？为人守，为心留，为梦把运气都赶跑。要我美得多，他魂魄一直在他心里闪烁。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉仗马参透。梦为星球，赐我爱愁，半生着落，着落。有道说，此心所求，不过翻云覆雨厮守。求若不得，执念悬心，眉头紧锁。有道说，来世若求，唯愿寒蝉